Pamilyar po ba kayo sa mga halimaw na naninirahan sa ilalim ng dagat? Hindi ba't iisipin niyo pa lang ay nakakatakot na? Paano kung isang araw ay makilala mo ang isang kakaibang bata na kayang utusan ang mga nilalang na ito? Mahirap paniwalaan, pero nangyari sa totoong buhay. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na sa mga giliw ninyong tagapakinig. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Andoy. Palagi po akong nakikinig sa inyong programa. Kaya naman, naisip ko rin na ibahagi sa inyo ang isang natatangi kong karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan. Pangingisda po ang hanap buhay ko at palagi kong isinasama ang anak ko na si Isko. Lagi kasi akong maraming nahuhuling isda kapag kasama ko siya. Ngunit isang gabi, wala kaming mahuling isda. Dahil doon, nagpasya kaming lumipat sa kinatatakutang isla. Dito namin makikilala ang mag-amang babago sa takbo ng buhay namin at magbabalik sa akin sa nakaraang nabura na sa aking isipan. Ngunit ano nga kaya ang panganib na dala ng mag-amang umarkila sa aming bangka? Magagawa ko kayang iwasan ang pagiging antingero at manunugis ko ng mga aswang? Bago ko pala simulan ang aking istorya, nais ko lang ipaalam sa inyo na ang kwentong ito ay naganap taong 1995 sa probinsya ng Hulo Sulu, kung saan ay marami pa ang isla sa lugar na ito ang hindi pa napupuntahan ng mga tao. Ako nga ho pala si Andoy. At ito ang aking kwento. Tay, napansin ko po, parang wala po tayong nahuhuling isda ngayon. Oo nga anak Nakakalungkot. Ngayon lang to nangyari sa atin. Baka naman po, hindi na po ako swerteng kasama nyo, Tay. Anak, ano ka ba? Palagi kang swerte sa buhay ko. Huwag ka nga nag-iisip ng ganyan. Nagkataon lang na mahina ngayon at wala talagang isda rito. Dahil po siguro sa walang habas na paggamit ng mga dinamita ng mga tao. Tapos sinisira pa po ng iba ang tirahan ng mga isda. Yun na nga Isa pa yan sa nakakalungkot na dahilan, anak. Pero Tay, hindi po kaya dahil po doon sa islang yun? Anak, walang kinalaman ng isla puting bato sa mga isda. May ibang dahilan kung bakit wala tayong nauhuli ngayon. Hala, sige na. Subukan ulit nating magbaba ng lambat sa tubig. Pero Tay, kanina pa po tayo nagbababa ng lambat sa tubig, paulit-ulit na nga po Masakit na po ang mga kamay ko. Puro paltos na po Tay, ano po kaya kung umuwi na lang tayo? Hindi tayo uuwi, anak, hanggat wala tayong nauhuling isda. Pero paano po, Tay? Kung wala po talaga tayong mahuli? Sana naman meron na kahit konti. Paano ang lolo mo, di ba? Kailangan niya lang pambili ng gamot Di ba Tay, albularyo naman po si Lolo Pido? Bakit hindi na lang po niya gamutin ang sarili niya? Dahil hindi niya kayang pagalingin ang sakit niya, anak. Ganun talaga. Karamihan sa mga albularyo, kaya nila magpagaling ng sakit ng iba. Pero sarili nilang karamdaman, hindi nila kayang gamutin. Nakapagtataka naman po. Bakit po kasi nagkakasakit si Lolo Pido? Di ba po malakas naman siya? Matanda at mahina na si Tatang Pido. Hindi siya totoong malakas. Isa pa, normal lang naman sa matandang magkasakit Pero ang alam ko, dahil yun sa suot niyang medalyong infinito hangin. Ho? Ano pong medalyong infinito hangin? Alam mo anak, ang sabi ng lolo mo, ang medalyong infinito hangin ay isang uri ng anting-anting o agimat.
na pinaniniwalaang nagbibigay ng proteksyon at kapangyarihang may kaugnayan sa elemento ng hangin. Proteksyon po saan? Proteksyon laban sa usog, sa kulam, sa barang, sa mga masasamang elemento, at iba pang mga masasamang nilalang. Ano naman po ang kakayahan ng medalyong infinito hangin kapag suot po ito ng isang tao? May paniniwalang ang taong may suot ng medalyong infinito hangin ay magtataglay raw ng kakaibang kunat ng balat at talas ng isip sa pagtanda ng mga orasyong malalim. Kung may proteksyon po si Lolo Pido mula sa medalyong infinito hangin, bakit po may sakit si Lolo Pido ngayon? Dahil hindi niya kayang dalhin ang malakas na enerhiya mula sa medalyon. Si Lolo Pido lang po ba ang merong medalyong infinito hangin, Tay? Hindi lang siya, anak. Marami sila. Tay, ano po kaya ang totoong dahilan at nangihina po si Lolo Pido, no? Ang sabi niya, unti-unti raw na kinakain ng medalyon ng kanyang lakas. Hanggat wala siyang pinagpapasahan nito, ay unti-unti raw siyang manghihina. Bakit po hindi niya po ubarin? Parang hindi na po siya manghina. Hindi ganun kadali ang paghuhubad sa medalyon, anak. Kailangan ng isang ritual. At may paglilipatan siya nito. Dapat ang pagpapasahan niya ng medalyon ay may dugong antingero din. Ang hirap po pala ng kalagayan ni Lolo Pido bilang isang albularyo at taga-ingat ng medalyon. Dapat po, makahanap na po siya ng taong may dugong antingero. Kaya nga, anak. Bakit hindi na lang po kayo ang tumanggap sa medalyon ni Lolo Pido, Tay? Ang alam ko po may dugo po kayo antingero ah. Teka, saan mo naman narinigan tungkol dyan? Kay Lolo Pido rin po. Narinig ko po kayo minsan na nag-uusap Sabi po niya, may dugo daw po kayo antingero. Kaya, bakit ayaw niyo pong tanggapin ng medalyon po ni Lolo Pido? Ayoko. Hindi ko kaya yun. Wala, sige na. Iligpit mo na mga gamit natin. Teka, sandali lang po, Tay. Saan po tayo pupunta? Bakit po kayo nagsasagwan? Doon tayo pupunta sa may dulo. Malapit doon sa isla. Naku, Tay, ayoko po ron. Nakakatakot po ang bahaging yun ng dagat May mga halimaw daw po na nakatira doon Anak, walang halimaw sa dagat. Ano ka ba? Kaya sige na. Magsagwan ka na rin para mas mabilis tayo. Tay, buhayin na lang po natin ang makina ng motor. Wag. Baka mabulabog ang mga isda Magsagwan na lang tayo. Pasado 7:00 ng gabi nang kami ay pumalaot ng aking anak na si Isko para mangisda. Sa tulong ng ilaw na gasera ay maliwanag naming nakikita ang paligid ng aming bangka. Ngayon lamang nangyari na wala kaming nahuling mga isda. Madalas ay palagi kaming maraming huling isda, lalo na kapag kasama ko ang aking anak. Pagkalipas ng kalahating oras na pagsagwan ay itinigil ko ang bangka. Ilang metro lang ang layo namin sa kinaroroonan ng iniiwasang isla. Muli naming ibinaba ang lambat, ngunit nakakadalawang hila pa lang kami sa lambat ay sumuko na ako dahil wala ni isang isda ang pumapasok doon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako naupo sa upuan ng bangka. Tay, wala talagang isda Kaya nga Ang mabuti pa siguro umuwi na tayo. Pagkatapos naming maisilid sa sako ang lambat, ay lumapit ako sa motor ng bangka para sana buksan ang makina nito. Kaya lang, bigla kong napansin ang 2 taong nakatayo sa dalampasigan. Kumakaway sila, isang lalaki at isang binatilyo. Tila kami ang tinatawag nila sa pamamagitan ng senyas ng kanilang kamay. Si Isko ay napatayo sa bangka at pilit na inaaninaw ang mga tao sa gilid ng isla. Nakakabasa ang anak ko ng senyas dahil yon sa aking asawang si Sarah na isang pipi. Ako naman
ay naiintindihan ko lang ang asawa ko kapag isinsulat nito ang ibig niyang sabihin. Tay, sabi po nung dalawa makikisakay daw po sila. Magpapatid daw po sila sa kabilang baryo, sa lugar po natin. Ganun ba anak? Pero teka, akala ko ba walang nakatira sa islang yan? Yun nga din po ang akala ko, tay. Kung may mga tao po palang naninirahan sa Isla Puting Bato, ibig sabihin po, walang katotohanan po ang kwentong kumakalat sa baryo natin. Ganun na nga anak. Tara po, tay. Lapitan po natin sila. Sa tingin ko po kailangan po nila ng tulong natin. O sige, maupo ka na at bubuhayin ko ng makina para malapitan natin sila. Umalingaw-ngaw sa paligid ang malakas na tunog ng makina ng aking bangka. Nilapitan namin ang kinaroroonan ng 2 taong nakatayo malapit sa dalampasigan. May dala silang isang timba na puno ng mga isda. Nang dumaong ang bangka, ay sinalubong kami ng matamis na ngiti ng lalaki. Ang ipinagtataka ko lang, gabi na. Sino pa kaya ang bibili sa kanilang dala na mga isda? Naisip ko na baka kagaya namin ay matindi rin ang pangangailangan ng mga ito. Kaya kahit gabi na, ay kailangan pa rin nila na maghanap buhay. Salamat naman at naintindihan niyo sa inyas namin ng anak ko. Kanina pa kami naghihintay na mayroong bangkad dumaan dito. Bakit po? Saan po bang punta niyo? Magpapatid sana kami sa baryo ng Santa Milagrosa. Ho? Ano pong sadya niyo sa baryo namin? Ihatid ko sana sa palengke mga isdang ito. Kailangan ko may benta ang mga ito para sa pambili ng gamot ng asawa ko. Ay naku, sumakay na ho kayo. At mahalaga po palang sadya niyo sa baryo namin. Huwag ka mag-alala. Babayaran ka namin ng anak ko. Bali, aarkilayin namin itong bangka mo. Pabalik din dito sa isla. Huwag niyo po munang isipin yun. Ang mahalaga po maibenta niyo po ang mga isda niyo. Naku, maraming salamat sa iyo. Pero babayaran pa rin kita. Huwag ka mag-alala. Sapat naman ang halaga nito sa gamot ng asawa ko. May nakalaan talaga akong pambayad para sa arkilain kong bangka. Wala kasi pumupunta rito Kaya tama-tama lang ang dating nyo at nakita ko kayo. Kung ganun sumakay na ho kayo. Kumapit po kayo mabuti. Nang makasakay sila sa bangka, ay doon na namin nalaman na wala palang katotohanan ang kumakalat na balita tungkol sa isla na yon. Naging dahilan pa raw yun ng kanilang paghihirap sa pagsakay-sakay ng bangka. Siya nga pala. Ako nga pala si Bernardo. At ito naman ang aking anak na si Agapor. Ako naman ho si Andoy. Siya naman po ang anak ko na si Isko. Bakit nga pala napagawi kayo sa lugar na ito? Wala po kasi kaming nahuling isda sa kabilang panig ng dagat Kaya sinubukan ko lang po rito sa tabi po ng isla nyo. Nako, wala talaga kayo mahuhuling isda ngayon. Kwarto ang gabi ngayon. Ibig sabihin, kabilugan ng buwan. Ano naman po ang kaugnayan ng bilog na buwan sa mga isda, Mang Bernardo? Nagtatago ngayon ang mga isda upang mag-ingat sa nilalang na umaatake sa kanilang lahi. Wala silang ipinagkaiba sa mga aswang. Kapag kabilugan ng buwan, ibig sabihin, may aswang. Tinawanan ko lamang ang sinabi ni Mang Bernardo at bumakas ang pagtataka sa anyo nito. Bakit? Hindi ka ba naniniwalang may aswang? Hindi naman po sa ganun, kaya lang hindi pa po ako nakakakita ng ganung klaseng nilalang Sigurado ka? Opo. Kaya nga napapatawa po ako dahil meron palang nilalang sa ilalim ng dagat. Nakagaya po ng aswang dito sa lupa. Oo naman. Kadalasan ay mas mabangis sila. Alam mo ba ang aswang na amamaspas? Amamaspas? Hindi po Ano po ba ang aswang na amamaspas? Sila ang mga nilalang na nagbabantay sa karagatan.
Namiminsala lamang sila kapag may gumagambala sa kanilang tirahan. Lalo na yung mga gumagamit ng dinamita. Pasensya na po. Hindi ko po dapat pinagtatawanan ng aswang na tinutukoy nyo. Talaga po palang may ganung uri ng nilalang ano? Oo, Andoy. Sabi nga ng mga tao, ang isla namin ay napapaligiran ng mga tirahan ng mga aswang na amamaspas. Kaya heto, kaming mga naninirahan doon sa isla ang nahihirapan. Mabuti na lang at nakakuha ko ng mabait na buyer sa baryo ninyo. Iba po talaga gumawa ng paraan ng Diyos ano? Para makatulong po sa tao. Kaya nga eh. Kaya salamat talaga dahil merong mga kagaya mo na naghatid sa mga tao na nakatira sa isla namin. Mang Bernardo, nagkataon lang po to. Siguro kaloob po talaga ng Diyos na magkita po tayo. Sige na po, doon na po kayo maupo sa unahan ng bangka. Hawakan niyo po mabuti ang anak niyo. Bibiriting ko na po ang makina. Baka po mahulog siya sa tubig eh. Delikado. Saka ko nang napansin ang binatilyong lalaki na si Agapor. Naupo siyang paharap sa akin habang ang kanyang ama na si Mang Bernardo ay nakaupo paharap sa unahan ng bangka. Hindi naman yun nakaligtas sa paningin ng anak kong si Isko. Kaya naman, lumapit siya sa akin at bahagyang bumulong. Tay, yung binatilyo pong kasama ni Mang Bernardo. Kanina pa po nakatitig sa inyo at hindi po nagsasalita. Nababasa ko po sa likod ng kanyang mga mata na para bang kilala niya po kayo. Anak, nagkakamali ka lang siguro. Huwag mong gamitin sa kanya ang kakayahan mong makabasa ng galaw ng mga mata. Isa sa kakayahan ng aking anak na si Isko ay ang bumasa ng galaw ng mga mata ng tao. Sa katunayan, marami na siyang naipukulong na taong nakagawa ng kasalanan sa batas sapagkat hindi sila nakakapagsinungaling sa matalas na mga mata ng aking anak. Ayon sa aking biyenan na lalaki na si Tatang Pido, taglay na raw yun ng aking anak magmula nang ito ay isilang sa mundo. Isa raw bertudes ang aking anak na hindi pinagtuunan ng pansin ng matanda dahil ayaw nitong sumunod sa yapak niya ang kanyang apo. Tay, hindi ko naman po ginagamit sa kanya ang aking kakayahan. Kusa ko po itong nararamdaman eh. Kaya nga po minsan, hindi na po ako tumitingin sa mga mata ng mga tao. Kaya lang di ko po naiiwasan eh. Kapag may napapansin po akong kakaiba. Bakit ba anak? Ano ba ang kakaiba sa mga mata ni Agapor? Nababasa ko po. Nakilala niya po kayo. Imposible yun anak. Di sana sinabi niya sa akin, nakilala niya ako, di ba? Ewan ko po tay. Siguro wala naman pong saysay sa kanila kung kilala nila kayo o hindi. O di kaya naman, baka nagkakamali rin po ako at hindi totoong nakikita ko. Baka nga nagkakamali ka lang anak. Hala sige na, umupo ka na ng ayos sa tabi ko. Huwag mo na lang silang pansinin. Ang mahalaga, kahit papano, ay meron tayong kita ngayon, di ba? Pagbalik nila sa islang pinanggalingan nila, matatanggap natin ang bayad nila. May pambili na tayo ng gamot ng lolo mo. Mabuti naman po pala tayo kung ganun. Dahil may Diyos tayo anak. Alam niya kapag kailangan natin siya at tutulungan niya tayo sa problema natin. Ayos? Ayos po. Tumagal halos ng 3 oras ang paghihintay namin sa dalampasigan bago namin muling naihatid ang mag-ama sa kanilang pinanggalingang isla. Pagbaba ng mga ito sa dalampasigan, iniabot sa akin ni Mang Bernardo ang bayad nito. Maraming salamat sa inyo mag-ama. Lalong-lalo na sa iyo, Andoy. Ito nga pala ang bayad ko. Naku, malaking halaga po ito, Mang Bernardo ah. Sa inyo na po itong kalahati ng ibinayad nyo. Pandagdag na lang po ninyo sa gamot ng asawa nyo. Nako, nakabili na ako ng mga gamot. Huwag mo na akong alalahanin. Meron na rin kaming pambili ng pagkain namin. Nakalaan talaga yan para sa'yo. Parang di ko po matatanggap to, Mang Bernardo. Dahil masyado pong mataas ang halagang binayad niyo po sa akin eh. Huwag kang mag-alala, Andoy.
ganyan din ang halaga na ibinabayad ko sa ibang bankero. At isa pa, kung hindi dahil sa inyo, ay hindi ko rin naman ito maibibenta, di ba? Kung mapilit po kayo marami pong salamat talaga. Walang anuman yun. Sana ikaw rin ang masakyan naming bangka kapag tatawid ulit kami sa baryo ninyo. Sige po, dadalasan ko na lang po ang pagpunta-punta rito. Salamat, Andoy. Hala, sige na. Tutuloy na rin kami. Umuwi na rin kayo at masyado ng malalim ang gabi. Pasensya na rin kayo sa abala. Naku, hindi po ito malaking abala para sa amin dahil kahit papano po ay meron po ako may iuwing pambili ng gamot sa tatang pido ko. Salamat po. Tatang baka mo? Abay, tatay mo ba? Hindi po. Tatay po siya ng asawa ko si Sarah. Talaga? Baka siya yung matandang albularyo na mahusay raw manggamot. Kung ganun, kapag may oras ako at kaya ng asawa ko maglakad, ay magpapagamot kami sa kanya. Sige po, hihintayin ko po at sana gumaling na po ang asawa nyo. Tangulang ang itinugon ni Mang Bernardo sa akin dahil agad siyang tumalikod sa akin kasama niya ang kanyang anak na si Agapor. Nagtaka ko nang mahuli ko siyang ngumisi ng nakakakilabot. Pinagtaasan ako ng mga balahibo sa aking katawan dahil napansin kong kakaiba ang kilos ng binatilyong kasama ni Mang Bernardo. Bigla ko tuloy naalala ang sinabi sa akin ng anak ko kanina. Nakita rin yun ni Isko, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Pagdating namin sa bahay, naabutan namin si Tatang Pido. Gising pa ito. Agad nagmano sa kanya ang anak ko at naupo ako sa tabi ng matanda. Ano? Kumusta ang pagingisda do, Andoy? Wala po kami nahuling isda Pero mabuti na lang po at merong nagpatid sa amin kanina na mag-ama. Papunta po rito sa baryo natin. Inarkila nga po ang bangka namin Nagpahatid ba ka rito sa atin? Abay, saan sila lang galing? Dun ho, sa kabila pong isla, sa Isla Puting Bato. Yung po bang islang iniiwasan ng mga mangingisda na puntahan? Aba, bakit naman nakarating kayo doon? Kakahanap po ng isda. Nakakagulat naman na merong nakatirang mga tao sa islang yon. Ako nga rin po nagulat din Kala ko wala talagang nakatira dun Delikado ang Isla Puting Bato. Marami ang napapahamak na tao sa lugar na iyon. Ligtas naman po kami nakauwi ng anak ko. Isa pa, nagdala lang po sila ng mga palindang isda doon po sa buyer nila na nakatira daw po dito sa palengke natin. Aba, ngayon ko lang yata narinig na merong nagpapatid na tao sa kabilang isla. Hindi ba't nakakatakot ang lugar na yon? Dahil sa mga kumakalat na balita, ang lugar na yon ang madalas napapabalitang merong nawawalang mga mangingisda. Hoy, Andoy, sinasabi ko sa'yo, mag-iingat ka. Nako, mahirap na. Tatang, wala pong katotohanan ng kumakalat na balita sa lugar natin. Napakabait po ni Mang Bernardo. Siya pa nga po nagsabi sa akin na tuwing kabilugan daw ng buwan, nagtatago raw talaga ang mga isda. Namiminsala raw kasi ang mga aswang na amamaspas doon sa ilalim ng dagat para kumain ng mga isda. Alam ko rin ang tungkol sa bagay na yan. Nakalimutan ko na namang sabihin sa inyo bago kayo umalis. Siya nga pala. Magkano bang ibinayad ng lalaking umarkila sa bangka mo? Tatang, doble po sa laki ng kinikita ko sa pang-araw-araw na pangingisda. Ayos, di ba? Aba, ayos nga. Kung ligtas naman pala ang lugar na yon, pwede mo gawing hanap buhay ang paghahatid ng pasahero gamit ang bangka mo para makatawid sila sa kabilang baryo. Tama po kayo, Tatang. Kaya lang, mas gusto ko pa rin po ang pangingisda Mas masaya po ako doon. Ako rin Ako rin po, Tatang. Mas gusto ko po ang mga isda. Nakakatakot po kasi yung... Hoy, Isko. Huwag ka nga sasali-sali sa usapan ng matanda. Pambihira naman tong batang to. Sadya kong pinutol ang sunod sanang sasabihin
ng aking anak. Alam kong ang tungkol kay Agapor ang ikikwento nito sa matanda. Kaya naman, pinigilan ko siya sa pamamagitan ng pagtatanong ko kay Tatang Pido. Tatang Pido, kumusta na po ang pakiramdam nyo? Medyo nahihirapan pa rin. Siya nga pala, kumain na ba kayong dalawa? Di pa nga po eh. Di po namin nakakain yung baon namin kanina eh. Naging abala po kami sa pagbaba ng lambat, kaya nakalimutan na po namin kumain ng hapunan ni Isko. Kung ganon, sabay-sabay na tayong tatlo na kumain. Medyo nagugutom na rin ako. Lolo Pido, may sasabihin pa po ako. Isko anak, wag nang makulit. Huwag mo nang sabihin kay Tatang Pido. Guguluhin mo lang ang isip ng lolo mo eh. Ano ba kasi yung sasabihin ng apo ko, ha, Andoy? Wala po, wag niyo na pong intindihin yun. Di naman po mahalaga eh. Magtatanong lang po siya sa inyo at mapapagod lamang kayo sa pagsagot-sagot. Sige na Isko, magpalit ka na ng damit mo at basa ang damit mo. Mamaya matuyuan ka, magkasipon ka pa. Nakasimangot si Isko nang pumasok ito sa loob ng kwarto namin ni Sarah para magpalit ng damit. Nang kaming dalawa na lang ni Tatang Pido ang magkasama, saka kami nagkaroon ng pagkakataong magkausap ng masinsinan. Ikaw naman, Andoy. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos lang naman po. Madalas lang po talagang may dumadalaw na masasamang panaginip sa aking pagtulog. Baka naman nasusobrang ka lang ng pagod. Hala, sige na, magpalit ka na rin ng damit para makapagpahinga na tayong tatlo. Medyo malalim na ang gabi. Gusto ko na rin matulog. Si Sarah po, kumain na po ba? Oo, maaga siyang natulog at masama raw ang pakiramdam niya. Basilang magbuntis ang anak kong yun. Kaya araw-araw ako nag-aalala sa kalagayan niya. Mabuti na lang at sinusunod niya ang sinasabi ko. Mabuti na lang po at albularyo kayo, Tatang. Kahit papano, may nag-aalaga po kay Sarah. Nababantayan po siya ng ayos. 2 buwang buntis ang asawa kong si Sarah. Kaya naman, doble ang pagsisipag ko para makapag-ipon sa panganganak niya. Samantala, sa kabilang dako naman ng Isla Puting Bato, habang naglalakad ang mag-amang sina Agapor at Mang Bernardo, ay nag-usap sila tungkol sa akin. Tay, anong balak nyo? Sakyan lang natin ang pagpapanggap niya na hindi niya tayo nakikilala. Malalaman din natin kung ano ang totoong nangyari sa kanya. 5 taon na po lumipas. Parang marami na pong nagbago kay Ramon. Ngunit nararamdaman ko pa rin ang pagiging dugong antingero at manunugis niya. Hindi pa rin tayo pauuto sa pagkukunwari niya dahil alam ko na may plano siya. Bakit po ba gusto niyong patayin si Ramon, Tay? Sapagkat siya ang huling lahi ng uklat. Ho? Ano pong uklat? Ang uklat ay mga antingero na dalubhasa sa pagganap at paggamit ng mga matataas na uri ng mutya, medalyon at mga aral na hindi kayang itangan ng mga ordinaryo at mabababang uri ng mga antingero o albularyo. Sinasabi niyo po bang siya ang pinakamalakas nating kalaban? Tama ka, Agapor, sapagkat taglay niya ang kakaibang medalyon. Isa pa, malakas sa mga uklat dahil sa kanilang taglay na karunungan. Kaya nilang makipaglaban sa mga matataas na uri ng aswang ng sabay-sabay, katulad ng gabunan, sumagwar at ng mga amamaspas. Siya ang pumatay sa lolo at lola mo, maging sa nanay mo. Hindi na po ako nakapaghintay na hindi siya mamatay sa mga kamay ko. Konti na lang po natitirang pasensya ko. Baka hindi ko na po mapigilan ang sarili ko. Kumalma ka lang, anak. Darating tayo dyan. Mapapasakamay din natin siya. At kapag dumating ang oras na yun, hindi na tayo matatakot ng ganito.
May pagkakataon na po sana tayo kanina para patayin siya. Pero pinigilan niyo po ako. Dahil nasa gitna tayo ng dagat. Delikado. At isa pa, ang batang kasama niya. Parang may nararamdaman akong kakaiba sa kanya. Kaya hindi dapat padalos-dalos sa pag-atake. Hindi natin alam ang kilos ng kalaban. Tumigil sa paglalakad ang mag-ama sa gitna ng kagubatan. Nang humarang sa kanilang dalawa, ang mga nilalang na merong nakakatakot na anyo. Mukha silang mga halimaw na ang balat ay kulay berde, na merong kaliskis tulad ng sa isda. Meron silang palikpik na nakalitaw sa kanilang likod, sa braso at sa hita. Nakalitaw rin ang mga malapating na mga ngipin at tumutulo pa ang malapot nilang laway. Umaangil ang mga ito ng malakas na nakapagpalipad sa mga ibong natutulog sa sanga ng mga puno. Sige na. Kumain na kayo ng mga hayop rito para may lakas kayo. Sabay-sabay na hinalughog ng mga nilalang ang gubat sa isang iglap. Nakahanap ang mga ito ng hayop na pwede nilang lantakan ng gabing yun. Mga alagad ko, patayin niyo ang lahat ng mga mangingisdang nalapit sa ating isla. Sige na. Wala kayong papalampasin. Kanya-kanyang takbo, paiwas sa mag-ama ang mga nilalang na kinausap ni Agapor. Nagtungo sila sa dagat at lumangoy ng mabilis para maghanap ng mabibiktimang mga mangingisda na magtatangkang lumapit sa isla Puting Bato. Sa hindi naman kalayuan ng isla, isang mangingisda ang natsyempuan ng mga nilalang. Si Mang Pedring, isang albularyo na mangingisda sa gabi. Inatake ng mga halimaw ang bangka nito. Binutas nila ang sasakyan ng biktima. Pagkatapos, pinatay nila si Mang Pedring. Winasak nila ang katawan nito at hinayaang lumutang sa tubig. Nang mapatay nila ito, ay muli silang umahon sa dagat at lumapit sa mag-ama na tuwang-tuwa sa nakitang ginawa ng kanilang mga alagad. Kinabukasan ay nagising ako dahil sa isa na namang masamang panaginip. Butil-butil ang pawis ko sa noo. Nang maupo ako sa aking katre, lumingon ako sa tabi. Tulog pa rin si Sarah. Nang maalala ko na kailangan kong bumili ng gamot ni Tatang Pido, bumaba ako ng katre at lumabas ng kwarto namin. Paglabas ko ng bahay, patungo sa butika sa bayan, nadaanan ko ang mga tao sa dalampasigan. Nagkakagulo sila na para bang may natagpo ang patay sa gawing yon. Nilapitan ko ang mga ito at kumambad sa aking paningin ang karumal-dumal na sinapit ni Mang Pedring. Diyos ko, ano nangyari sa kanya? Halos ulo na lamang niya natira sa kanyang katawan. Nalaman ko mula sa mga tao na masaya pa raw na pumalaot si Mang Pedring bago siya namatay. Nauna na raw na napadpad sa dalampasigan ang bangka nito. May nakita rin daw na mga kalmot sa gilid ng bangka. Kaya natitiyak ng mga tao na kagagawan daw yun ng mga halimaw na nakatira malapit sa isla. Dahil alam ko na walang katotohanan yun, nagsalita ako. Mga kasama, makinig kayo. Nagkakamali kayo sa mga paratang niyo tungkol sa isla. Walang ganon sa isla Puting Bato. Kaya ko pong patunayan yun dahil naroon po kami ng anak ko. Walang halimaw sa lugar na yun. Walang naniwala sa sinabi ko. Ako raw ang nagkakamali. Hindi lang daw ako natsyempuan ng mga nilalang na tinutukoy nila. Marami na raw ang nakakita sa mga halimaw na pumapatay sa lugar na yon. Kaya naman, kahit na anong gawin kong pagpapaliwanag sa kanila, ay hindi talaga sila naniwala. Wala talagang maniniwala sa sinasabi mo, Andoy.
Napalingon ako sa likuran ko dahil hindi ko namalayang sumunod pala sa akin si Tatang Pido. Tatang Pido, ano pong ginagawa niyo rito? Sumunod ako sa'yo. Nakita kita lumabas na bahay kanina. Abay, saan ka mapupunta? Pupunta po sana ako sa butika para bumili po ng gamot niya. Subalit natigilan po ako dahil napadaan po ako sa gawin to. Tapos maraming tao pang nagkakagulo. Tatang Pido, patay na po si Ma'am Pedring. Diyos ko, panibagong biktima na naman ah. Kailan kaya matatapos ito? Sigurado ko na mas marami ang umatake kay Pedring kesa sa mga naunang biktima. Tatang Pido, ano pong ibig niyo sabihin? Saka ko na lamang ipapaliwanag sa iyo sa bahay. Isa pa, kaya kita hinabol dito dahil may pag-uusapan tayo. Tungkol po saan ang pag-uusapan natin? Hindi sumagot sa akin ang matandang lalaki at tumitig lang siya sa aking muka. Tahimik itong tumalikod sa akin at naglakad pabalik sa bahay. Kaya wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Pagdating namin sa kubo, sa tambakan ng mga gamit namin sa pangingisda, naupo ang matanda sa mahabang bangko na kahoy. Saka nagpalinga-linga ito sa paligid na para bang nag-aalala ito na baka merong ibang tao na makarinig sa aming pag-uusapan. Maupo ka muna, Andoy. Tatang Pido, tungkol po ba saan ang pag-uusapan natin? Tungkol sa nakaraan ng pagkatao mo. Nalaman ko ang gustong sabihin sa akin ni Isko kagabi. Nakita raw niya ang galaw ng mga mata ng binatilyong kasama ng lalaking umarkila sa'yo ng bangka kagabi. Anak nang, talaga palang ikinuwento pa rin po sa inyo ng anak ko tungkol sa napansin niya kagabi. Ano po ba yun? Oo. Dapat hindi ka naglilihim sa akin. Baka ito na ang susi para maalala mo na ang nakaraan mo. Sigurado ka ba talagang wala ka pa rin naaalala hanggang ngayon? Wala po talaga eh. Aba, pambihira. 5 taon na ang nakakalipas magmula nang makita kitang lumulutang-lutang sa dagat. Panahon na siguro para isuli ko na rin ito sa iyo. Ang medalyong Infinito Hangin. Ayoko po sa bagay na yan. Hanggat wala pa po ako naaalala sa nakaraan ko. Pero hindi na ito kinakaya ng katawan ko. Ikaw ang tunay na nagmamay-ari nito. Baka kapag suot mo to, ay bumalik na ang alaala mo. Hindi na po mahalaga ang nakaraan ko. May pamilya na po ako. Paano? Kung may pamilya ka na iwan, hindi ba mahalaga sa iyo yun? Wala po ako napapanaginipang asawa at anak ko. Panay mga nilalang lang na merong nakakatakot na anyong nakikita ko. Pagkatapos, naririnig kong sigaw ng mga humihingi sa akin ng tulong. Kaya malakas ang kutob kong wala po akong pamilyang nakalimutan sa nakaraan ko. Kahit ayaw mo nang maalala ang nakaraan mo, hindi ako papayag na hindi mo kunin ang medalyong suot ko. Andoy, magaganib ang buhay ko kung matatagalan pa to sa leeg ko. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, ibabalik ko na ito sa'yo. Bakit ba naungkat ang tungkol sa nakaraan ko? Pati sa medalyon. Dahil magmula nang mapunta ka sa baryo namin, sunod-sunod na ang pagpatay sa mga tao sa lugar namin. Sinasabi niyo po bang may kinalaman sa akin nakaraan? Ang nangyayaring pamiminsalaan ng mga nilalang sa baryo ninyo? Ganun mo ba? Ganun na nga. Kung mahalaga kami sa'yo, panahon na para alamin mo ang totoong pagkatao mo. Paano po ang anak ko si Isko? Hindi po niya alam na hindi ko siya totoong anak. Yun ang katotohanan sa pagkatao ko. Isang katotohanang hindi ko anak si Isko. Ang totoo kong anak ay ang ipinagbubuntis ni Sarah. Natatakot ako
na baka kapag nalaman ni Isko ang tungkol sa lihim namin ay magalit sa akin ng anak ko at hindi niya ako mapatawad. Iniisip ko pa lang na darating ang araw na matutuklasan ni Isko ang tungkol sa pagkatao niya ay para ng may libo-libong kutsilyo ang sumasaksak sa puso ko. Anak ni Sara sa pagkadalaga si Isko. Dahil sa kabaitan nilang mag-ama, nahulog ang loob ko kay Sara at inako ko ang responsibilidad bilang ama ng anak niya. Mahal ko na silang tatlo, kaya nahihirapan akong harapin ang buhay sa nakaraan ko. Natatakot ako na baka nga may pamilya akong naiwan. Hindi ko kayang mamili sa mga taong naging bahagi na ng buhay ko. Mamayang gabi ay kailangan na nating magsagawa ng ritual sa paglilipat sa medalyon mo, Andoy. Huwag na nating hintayin na marami pang buhay ang mawala sa baryo namin bago mo tanggaping muli ang medalyong ito. Isa pa, tinatanggihan na rin ito ng aking katawan at hindi ko na ito kayang pangalagaan pa. Maawa ka naman sa akin, Andoy. Patawarin niyo po ako, Tatang Pido. Kung pati ho kayo, inadadamay po sa problema ko. Nang matagpuan kita, itinuring na rin kitang tunay kong anak. Isa pa, hindi ako naghihintay ng anumang kapalit. Asawa mo na ang anak ko, kaya pamilya na tayo ngayon. Ang gusto ko lang, harapin mo ang nakaraan mo. Simulan mo sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa medalyong ito. Sige ho, tatanggapin ko na po uli ang medalyon. Baka ito na po maging daan upang muli kong maalala ang nakaraan ko. Malakas din ang kutob ko, Andoy, na isa kang mahusay na antingero at manunugis ng mga aswang. Batay rin sa mga sugat na nakita ko sa balat mo noon. Isa yung patunay na naggaling ka sa matinding labanan bago ka nasugatan ng malala at humampas ang ulo mo sa matigas na bagay. Siguro nga po ay tama kayo, Tatang Pido. Patunay na tama ang sinabi ko dahil sa suot mong medalyon. Bihirang tao lamang ang nagtataglay nito at ang pinakamataas na uri lamang ng antingero ang siyang may kakayahang magmay-ari ng ganitong uri ng agimat. Kaya sana sa pagkakataong ito, isipin mo rin ang sarili mo. Isipin mo mga taong nakapaligid sa iyo. Nasisiguro ko na kaya nag-aasik ng lagim ang mga aswang ay dahil gusto ka nilang lumitaw. Yun din nga pong nasa isip ko eh. Mabuti na lang at nabanggit sa akin ng anak mo ang tungkol sa binatilyong sumakay sa bangka ninyo. Ayoko na nga po sanang palakiin pa ang bagay na napansin ni Isko eh. Kaya pinigilan ko po siya na magsabi sa inyo. Malakas po ang kutob ng anak ko. Nakilala raw ako ng binatilyong si Agapor. May pagkakataon ba na parang may naaalala ka o may naaalala kang kamukha nila? Wala po talaga, Tatang Pido. Kahit anong gawin ko, di ko sila matandaan. Kapag sinusubukan ko pong isipin ang tungkol sa nakaraan ko, sumasakit lamang po ang ulo ko. Panahon na lamang ang makapagsasabi kung kailan babalik ang alaala mo. Pero sisimulan natin sa paglilipat ng medalyong ito. Magsasagawa tayo ng ritual mamayang gabi. Kaya ihanda mo sarili mo. Sige po. Nakahanda po ako, Tatang Pido. Mahirap para sa akin natanggapin muli ang medalyong minsang ko nang pinakawalan. Ngunit wala na akong magagawa kundi ang harapin ang bagay na kinalimutan ko mula sa aking nakaraan. Dahil kung hindi ako kikilos, mas marami pang buhay ang mapapahamak. Pagsapit ng gabi ay sinimulan namin ang pagsasagawa ng ritual. Ilang metro lang ang layo namin nun mula sa bahay. Tiniyak muna namin na natutulog na ang asawa at anak ko nang gawin namin ito. Nasa loob kami nun ng kubong tabihan ng bangka namin. Nagsimulang maghanda
ng baong may baga si Tatay Pido. Naglatag din siya ng kulay puting tela sa sahig na buhangin. Pagkatapos, nagsindi ito ng insenso at kamangyan. Saka sinabuyan ito ng konting buhangin. Nang kumalat ang makapal nitong usok, naupo kami sa tela ng magkaharap. Maya-maya pa ay pumikit ang matanda habang nakapatong ang palad nito sa aking balikat. Bumulong ito ng orasyon. Naramdaman ko ang pag-iinit ng palad ni Tatang Pido sa balikat ko. Ako lang ang nakakakita sa liwanag, kaya umiinit ang palad ko. Tiisin mo lang ang init dahil mamaya mawawala rin yan. Inililipat ko lang sa iyo ang gabay ng medalyong Infinito Hangin. Pagkalipas ng ilang sandali, ay hinubad nito ang suot niyang medalyon. Inilapat niya ito sa aking leeg. Pagkatapos ay pumikit din ako ng mariin. Ngayong nailipat ko na sa iyo ang medalyong Infinito Hangin. Kailangan mong bumuga ng hangin ng 3 beses. Pagkatapos, ikumpas mo yung mga kamay papunta sa kaliwa at kanan na para bang sumasayaw ka sa hangin. Sinimulan kong gawin ang utos ni Tatang Pido. Pagkatapos ay muli itong nagsalita. Kailangan mo mag-focus sa ginagawa mo at sundan ang mga bibigkasing kong orasyon. Sa oras na mag-init ang medalyon, nakakahulugan na muli ka nang kinikilala ng iyong kwintas bilang dating tagapangalaga sa medalyong Infinito Hangin. Ganun nga ang ginawa ko. At walang kahirap-hirap na agad akong nakilala ng sarili kong medalyon. Tila nagkaroon ako ng lakas ng katawan at gaan ng pakiramdam. Sige na, pwede ka na ulit magmulat ng mga mata. Agad kong iminulat ang aking mga mata at nagulat ako dahil malinaw kong nakikita ang paligid kahit madilim na ng mga oras na yon. Samantala, wala akong kaalam-alam ng mga sandaling yon na ang anak kong si Isko ay biglang nagliwanag ang katawan. Kumalat yon sa loob ng kanyang silid habang ito ay mahimbing pa rin na natutulog. Tila may kung anong bagay sa loob ng kanyang katawan ang nagising nang mailipat sa akin ang medalyon. Sa loob naman ng kubo ay tumayo ako at naupo sa bangko na tabla. Si Tatang Pido naman ay iniligpit niya ang kanyang mga gamit. Tila nang hina ito sa ginawa niyang ritual. Maya-maya pa ay nagulat ako sa paglitaw ng malakas na liwanag mula sa palawit ng aking kwintas. Tatang Pido, may liwanag po lumitaw sa kwintas ko. Palatandaan yan na meron ka ng gabay liwanag sa suot mong medalyon. Ang sabi, kapag lumiliwanag ng malakas ang medalyong Infinito Hangin, nangangahulugan daw na malapit ka lang daw sa kinaroroonan ng iyong bagong hirang na dibino. Siya ang iyong buhay na gabay. Ano? Dibinong buhay na gabay? Tama po ba narinig ko sa inyo? Oo, may gabay ang bawat agimat, pero iba ang gabay ng medalyong Infinito Hangin. Ang tawag sa gabay mo ay dibinong buhay na gabay. Kusa kayong magtatagpo para harapin ang mga aswang. Ano po ang dibino? Ang dibino ay itinuturing na pinakamataas na uri ng albularyo. Taglay niya ang pinakamasalimuot na kaalaman sa orasyon na kayang magpasuko sa matataas na uri ng mga nilalang. Bukod pa roon, ay may karunungan siyang mag-utos ng mababangis na nilalang sa pamamagitan ng kanyang salita. Ano po ang kakayahan ng isang dibino? Ayun na nga, ang kakayahan niya ay paghuhula at pakikipag-ugnayan sa mga espiritu. Kaya niyang makita ang hinaharap at nakaraan na para bang isang babaylan
Siya rin ang tinatawag kapag hindi na kayang gamutin o solusyonan ng isang pangkaraniwang albularyo ang sakit ng isang tao. Maging ang pakikipaglaban sa mga nilalang ng dilema ay kaya rin niyang gawin. Ibig sabihin po, malakas po ang gabay ko, ganun po ba? Oo, siya ang magiging katulong mo sa pagharap sa mga aswang. Paano ko po mahahanap ang aking gabay? Sa oras na mahawakan mo ang kanyang kamay, malalaman mo kung sino ang iyong dibinong buhay na gabay. Magkakaroon din siya ng pagitain tungkol sa iyong hinaharap at nakaraan. Ibig pong sabihin, may posibilidad na siya rin na maging daan upang malaman ko kung ano ang totoong nangyari sa akin sa nakaraan. Tama ka, Andoy. Kailangan ko palang makilala ang dibinong buhay na gabay ng aking medalyong infinito hangin. Oo, Andoy. Dahil naniniwala akong siya magiging susi upang makita niya ang nakaraan mo at makilala mo ang sarili mo. Sana nga po, matagpuan ko kagad siya. Gusto ko po mabigyan ng kasagutan ang mga tanong ko. Sana, maalala ko na po ang lahat ng nangyari sa akin. Huwag kang mainip. Maaalala mo rin ang mga nakaraan mo sa tulong ng medalyon at ng gabay mo. Mas mapapabilis na sana ang pagbalik ng alaala mo kung makakabalik ka sa lugar kung saan ka dating nakatira. Yun nga po ang mahirap gawin Dahil kahit isa, wala po talaga akong matandaan. Hala, sige na. Mauna na ako sa'yo. Napagod ako sa ginawa natin. Gusto ko na magpahinga. Sige po, dito po muna ako sa labas. Tatambay po muna ako rito para makapag-isip-isip. O sige, ikaw ang bahala. Huwag ka lang magtagal dito. Baka may mga nilalang sa paligid. Kung sa bagay, mararamdaman mo naman yon. Dahil bibigyan ka ng babala ng medalyon sa pamamagitan ng pag-iinit nito. Nang makaalis na sa harapan ko si Tatang Pido, ay lumabas ako ng bahay at tumanaw sa laot. Nanatili akong nakaupo sa bato sa loob ng 10 minuto. Habang naririnig ko ang malakas na hampas ng mga alon sa malalaking bato sa dalampasigan, nakarinig ako ng mahinang angil mula sa aking likuran. Bigla akong napatayo sa aking kinauupuan. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Nang marinig ko ang mga kaluskos, naging alerto ako. Sino yan? Lumabas ka! Magpakita ka sa akin! Biglang uminit ang suot kong medalyon. Kaya napagtanto ko na merong aswang sa paligid ko. Maya-maya pa ay lumitaw mula sa aking harapan ang nakakatakot na nilalang. Kahit ilang dipa ang layo niya sa akin, kitang-kita ko ang mapupula niyang mga mata. Habang nakangising tumutulo ang malapot niyang laway, napaatras ako, ngunit hindi ko inaalis ang paningin ko sa kanya. Maskulado ang pangangatawan nito, kaya nasisigurado kong malakas siya. Sino ka? Magpakilala ka. Huwag kang magtago sa anyo mo bilang aswang. Hindi ito sumagot. Sa halip humalakhak ito ng malakas. Hindi pa rin ako makapaniwala ng mga sandaling yon na ang dating hindi ko pinaniniwala ang nilalang ay nasa harapan ko na. Sinubukan ko siyang lapitan, ngunit umaatras ito na para bang gusto niya akong pasanurin papunta sa kakahuyan. Sino ka sabi? Ikaw siguro ang pumapatay sa mga tao sa baryong to, no? Hindi siya sumagot. Sa halip ay humalakhak ulit ito ng malakas. Pinaglalaruan niya ako na para bang sinusubukan niya ako na galitin. Talagang pinaglololoko mo kung hayop ka. Makikita mo kung makakatawa ka pa sa gagawin ko sa'yo. Nang lalapitan ko siya para atakin, ay kumaripas naman ito ng takbo. Hinabol ko siya, ngunit ibang nilalang ang sumalubong sa akin. Mabangis ang kanilang anyo at walang tigil sa pag-angil. Ang kanilang berdeng balat ay merong kaliskis at palikpik
na tulad ng sa isda. Ang iba ay nakita kong umahon mula sa tubig kahit aswang sila. Hindi sila tinatablan ng tubig alat. Diyos ko! Anong klaseng nilalang sila? Sabay-sabay silang umatake sa akin na para bang iisa ang kanilang isip at galaw. Hindi ko maipaliwanag kung paano ko naiwasan ang bawat pag-atake nila ng kalmot. Nakakaganti ako sa kanila ng malalakas na sipa at suntok. Bawat tamaan ng aking pag-atake ay tumatalsik sila ng ilang dipaan layo. Mula sa aking kinatatayuan ay pasadsad silang bumabagsak sa buwanginan. Para bang may malakas na puwersa ang tumatama sa kanilang katawan na kahit malaki ang kanilang katawan ay nagagawa ko silang buhatin at ibalibag sa buhangin. Maging ako ay hindi makapaniwala sa husay ko pagdating sa pakikipaglaban. Para bang dumaan ako sa isang matinding pagsasanay na hindi umubra sa akin ang mga aswang. Bawat suntok ko, talagang tumatalsik sila at nasasaktan. Hindi pa ako nasiyahan. Malakidlat ko silang nilalapitan, saka ko sila bubuhatin at ihahagis sa malayo. Lahat ng nakatikim ng kamao ko ay kagad na namamatay dahil nadudurog ang kanilang mga buto. Merong isang aswang na hindi niya ako sinusuntok. Iniiwasan niya lang ang pag-atake ko para bang pinipigilan niya ang kanyang sarili. Parang may nag-uutos sa kanila at hindi nila gusto ang kanilang ginagawa. Nagulat na lang ako nang bigla silang pumaripas ng takbo at binuhat nila ang mga aswang na pinatay ko. Ano to? Anong nangyayari sa akin? Bakit may ganito akong kakayahan? Ito kaya ang kapangyarihan ng medalyong Infinito Hangin? Teka, dapat hindi ko alam kung paano makipaglaban dahil wala akong naaalala. Hindi kaya alaala ko lang ang nawala. Tapos ang kakayahan ko ay nasa akin pa rin. Tuluyang nagulo ang isip ko sa mga natuklasan ko. Habang nalilito ako sa aking sarili, sinusuri naman ako ng aswang mula sa pinagkukublihan nitong puno. Para bang iniisip nito kung paano niya ako mapapabagsak. Bakas din sa anyo nito ang pagtataka at gulat dahil natalo ko ang kanyang mga alagad. Hindi kaya sinabi ang totoo ni Tatang Pido? Isa nga akong dating manunugis ng aswang at isang malakas na antingero. Maya-maya pa ay lumabas sa pinagtataguan niya ang aswang na una kong nakaharap. Humahalakak ito at hindi nagsasalita. Kaya sa kanya nabaling ang aking atensyon. Panay din ang hakbang nito paatras papalayo sa akin hanggang sa maglaho ito sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Hahabulin ko sana ito para itanong kung kilala niya ako. Subalit narinig ko ang boses ng aking anak na si Isko mula sa aking likuran. Tay, ano pong ginagawa niyo rito? Anak, ba't nandito ka? Bakit lumabas ka pa? Akala ko ba natutulog ka na? Nagising po ako kanina eh. Tapos hindi na po ako dinalaw ng antok. Hanggang sa narinig ko po ang mga pag-angil dito sa labas. Sino po bang kausap niyo, Tay? Naririnig ko po kasi kayo nagsasalita eh. Ha? Wala akong kausap. Halina nga sa loob ng bahay. Hindi ka dapat dumalabas ng bahay, anak. Delikado lalo na't gabi na. Akala ko po kasi kung napapano na po kayo eh. Kaya tumakbo po ako rito sa labas. Anak, may nakita ka ba? Wala po. Bakit po? Yun naman pala eh. Kaya tayo na. At walang kasama ang nanay mo sa kwarto namin. Habang naglalakad kami ng aking anak papunta sa bahay, ay palinga-linga ako sa paligid. Nag-aalala ko na baka bigla kaming salakay ng aswang na nakalaban ko kanina. Mabuti na lang at saktong paglapit sa akin ng anak ko ay nakaalis na ang mga aswang. Kinabukasan ay naikwento ko kay Tatang Pido ang naging paghaharap namin ng mga aswang.
Gulat na gulat ang matanda nang ilarawan ko sa kanya ang anyo ng mga aswang. Kaya naman, ipinaliwanag niya sa akin ang lahat ng tungkol sa mga nilalang na umatake sa akin. Ano po sabi niyo? Aswang na amamaspas ang mga nilalang na nakalaban ko kagabi? Oo, Andoy. Mga amamaspas sila. Ano po ba ang aswang na amamaspas? Ang mga amamaspas ay mga uri ng aswang na naninirahan malapit sa dagat at kung minsan ay mismo sa ilalim ng tubig sila. Isa sila sa mga sinaunang aswang na nabuhay sa mundo habang nababalot pa ito ng matinding kadiliman. Pero saan po talaga sila nagmula? Nagmula sila sa lahi ng mga aswang na katao at dugo ng mga sinaunang magindara. Ipinagpalit ng kanilang lahi ang kanilang mga kapangyarihan upang mawala sa kanilang sistema ang kahinaan ng isang magindara. Ito ang naging dahilan kung bakit itinuring silang mahilang nilalang. Kumakain po ba sila ng tao? Hindi sila kumakain ng karne ng tao. Pero pumapatay sila ng tao. Lalo na kapag pipinsalain nila ang tirahan ng mga ito. O di kaya naman kapag mararamdaman nilang magiging banta ang tao sa buhay nila. Ano lang po ang kinakain ng mga amamaspas? Isda at hayop lang ang kinakain nila. Tatang Pido, ano naman po ang kakayahan ng mga aswang na amamaspas? Ang kakayahan nila, hindi sila tinatabla ng asin o tubig alat kahit na anong pagontra na gawa ng tao. Ngunit mapapatay sila ng mga taong may suot na mataas na uri ng medalyon. Kaya po pala natakot sila sa akin kagabi. Pero may napansin po ko sa kanilang kilos, Tatang Pido. Ano yon? Parang hindi po nila gusto ang ginagawa nila. Para po may kumukontrol po sa galaw nila. Maaaring ganun na nga, Andoy. Siguro ka nasa ilalim sila ng isang itim na kapangyarihan ng isang batas na uri ng aswang. Kagaya ng aswang na sumagwar. Malakas ang kutob kong aswang sumagwar. Ang unang nilalang na nakaharap mo kagabi. Ano naman po ang aswang na sumagwar? Ang mga aswang na sumagwar ay mga uri ng nilalang na biyasa sa paggamit ng lihim na aral ng kaliwa o itim na karunungan upang hindi sila masaktan ng mga arbas na may bahid ng pagontra. Ano naman po ang kakayahan nila? Meron silang kakayahang higupin at lamunin ang enerhiya ng kaluluwa ng isang engkanto o mababang uri ng mga diwata. Bakit po sila nanghihigop ng kapangyarihan ng engkanto at mga diwata? Anong meron? Dahil naniniwala silang madadagdagan ang kanilang lakas. Sila rin ang tinaguriang manunugis ng mga albularyo, antingero, at maging ng dibino. Ho? Ano pong ginagawa nila sa katawan ng mga albularyo at antingero? Kinakain nila ang laman loob nito at hinihigop din ang kapangyarihan ng mga tangan nitong butya, antig-antig at maging bertod. Mas malakas ang mga matatandang sumagwar. Bakit po? Dahil sa mas marami na itong nakain na engkanto at mga butya. Di po ako makapaniwalang may manunugis din po na mga aswang. O Andoy, kung merong manunugis ng mga aswang sa hanay ng mga antingero, meron ding manunugis ng albularyo, antingero at dibino sa panigdaman ng mga aswang. Kung ganun po, mahirap pong kalaban ng aswang na sumagwar. Oo, sapagkat sila ang dakilang manunugis para protektahan ang kanilang lahi. Mag-iingat ka, Andoy, dahil nakita ka na niya at nakita na rin niya ang medalyong Infinito Hangin. Kinabahan ako sa mga narinig ko mula kay Tatang Pido. Hindi ako makapaniwala na merong ganong klaseng nilalang ang namumuhay sa baryo namin. Tatang Pido,
Ano pong kailangan kong gawin para hindi po mapahamak ang mga tao rito? Kagaya na sinabi ko sa iyo, Andoy. Hanggat wala kang naaalala sa karanasan mo at hindi ka umaalis sa lugar na ito, patuloy at patuloy silang maghahasik ng lagim para ikaw ay palitawin. Ang mabuti mong gawin, harapin sila at patayin. Talagang yun po ang gagawin ko, Tatang Pido. Unahin mo sila dahil natitiyak kong ikaw ang pupuntiryay nila. O di kaya naman ang baka mahal mo sa buhay. Kagaya namin. Hindi na kami ligtas sa lugar na ito, Andoy. Hindi ko po hahayaan na merong mapahamak ng dahil sa akin. Hindi po ako makakapayag na merong mangyayaring masama sa inyo, Tatang Pido. Gagawin ko po ang lahat para protektahan kayo. Ano bang napansin mo sa kilos mo habang nakikipaglaban ka sa mga aswang kagabi? Para po akong dumaan sa isang matinding pagsasanay, Tatang Pido. Kusa pong kumikilos ang katawan ko at parang alam ko po kung saan at kailan sila aatake sa akin. Dahil yon sa kakayahan ng medalyong Infinito Hagin. Mararamdaman mo talaga ang kilos ng kalaban mo. Ang kakayahan mo naman sa pakikipaglaban ay likas na sa iyo. Alaala mo lang ang nawala pero ang kakayahan mo ay nananatiling nasa iyo. Ang inaalala ko, yun na nga, nakita ka ng aswang na sumagwar. Hindi po kaya may kaugnayan sila sa nakaraan ko. Ganun na nga. Kinilabutan ako sa aking mga narinig mula kay Tatang Pido. Dahil may posibilidad na hindi talaga ako isang ordinaryong tao, kundi isang dating malupit na antingero at manunugis ng mga aswang. Ngayong nahanap na nila ako, siguradong hindi sila titigil hanggat hindi nila ako napapatay. Natitiyak ko na marami ang mapapahamak kapag hindi pa ako kumilos. May dahilan kung bakit narito ka sa isla namin, Andoy. Kung bakit sugatan ka ng gabing natagpuan kita sa gitna ng laot. Maaaring napahama ka sa uling laban ninyo ng pinakapinuno ng mga aswang na sumagwar. Mabuti na lang pala at sa dagat ka napunta. Takot ang mga sumagwar sa tubig mula sa dagat. Kaya ang ginagawa nila, ang aswang na amamaspas ang inuutusan nila para umatake sa mga tao. Kung ganun po, 2 uri po ng nilalang ang kailangan ko pong harapin. O Andoy, ganun na nga. Ang hindi ko lang matiyak ay kung sino ang taong nag-uutos sa mga aswang na amamaspas. Hindi po kaya konektado sila sa mag-amang umarkila sa akin ng bangka. Kaya ganun na lang po ang titig sa akin ng binatilyong si Agapor. Ay dahil kilala talaga niya ako, ganun po ba? Hindi po kaya tama ang anak kong si Isko? Hindi tayo maaaring magparatang sa tao ng walang sapat na batayan. Ang mabuti pa, pasukin mo ang isla nila. Tama kayo. Mukhang maganda pong naisip niyong plano, Tatang Pido. Malakas din po ang kutob kong yun din na magiging susi sa akin nakaraan. May hinala ako na doon ka nakatira, Andoy. Matagal akong hindi nakapagsalita nang marinig ko ang sinabing yun ni Tatang Pido. Maya-maya pa ay nagulat kami nang biglang nagsalita si Isko mula sa aking likuran. Tay, sasama po ako sa inyo. Isko anak, kanina ka pa ba dyan? Opo, Tay. Narinig ko po ang lahat ng pinag-usapan niyo ni Lolo Pido. Hindi po ako makakapayag na hindi po ako sumama sa inyo. Nagkatinginan kami ni Tatang Pido. Hindi ko alam kung hanggang saan niya narinig ang mga pinag-uusapan namin ng matanda. Kinabahan ako. Natatakot ako na baka tuluyan akong itakwil ng anak ko. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Kahit narinig ko po na wala kayong maalala sa nakaraan ninyo, naiintindihan ko po. Hindi na rin po ako magtatanong kung bakit po kayo nawalan ng alaala. Ang mahalaga po, nandito pa rin po kayo sa piling namin ni Nanay Sara. Anong ibig mo sabihin, anak? Alam ko po na hindi niyo po ako tunay na anak.
Matagal ko na pong alaman tungkol sa pagkatao ko. Kasi, hindi naman po nagsisinungaling sa akin si nanay eh. Anak, hindi ka ba galit kay tatay? Hindi po, tay. Nagpakaama po kayo sa akin. Bakit naman po ako magagalit sa inyo? Totoo ba yan, anak? Opo, para po sa akin, kayo pa rin po ang tatay ko. Totoo ko po kayong tatay. Dahil sa sinabing yun ni Isko, hindi ko napigilan ang sarili ko at niyakap ko siya ng maigpit habang tumutulo ang luha ko. Hindi ko inaasahan na hindi siya magtatanim ng sama ng loob sa akin at tinanggap pa niya ako bilang ama niya. Kaya naman, hinawakan ko ang kanyang kamay. Maigpit yun. Nagulat ako sa sumunod na mga nangyari sa kanya. Biglang nagkikikisay ang katawan ni Isko habang tumitirik ang kanyang mga mata. Anak, ano nangyayari sa'yo? Anak! Tay, madilim. Nasaan tayo? Anak, maliwanag naman ang paligid ah. Tatang Pido, ano po nangyayari kay Isko? Hindi ko binitiwan ang kamay ng anak kong si Isko. Mabilis din ang tibok ng puso ko habang nag-aalala sa kanya. Lumapit sa akin si Tatang Pido at inalalayan niyang umupo si Isko. Huwag mo bibitiwan ang kamay ng apo ko! Tay, nasan po kayo? Tay! Nandito lang ako, anak. Hawak ko ang kamay mo. Sandali, Adoy. Hayaan mo magsalita si Isko. Sige, Isko. Sabihin mo sa akin kung ano nakikita mo. Huwag ka matakot. Nandito lang kami sa tabi mo. Tatang Pido, ano po ba talaga nangyayari sa anak mo? Sa ako na lang ipapaliwanag sa iyo mga nangyayari. Sige, Isko, ano nakikita mo? Pagkatapos kang hawakan ni Andoy, sabihin mo. Nakikita ko po ang isang komunidad na mayroong masayang namumuhay ng mga tao. Ngunit bigla po silang sinalakay ng mga halimaw na mayroong malalaking pangangatawan. Sumigaw po si tatay na sinasalakay raw po sila ng aswang na sumagwar. Ano pa, anak? Ano pa nakikita mo? Mga nilalang po na may kaliskis sa balat. Sila naman daw po ang mga amamaspas. Inutusan po sila ng mga aswang na sumagwar. Sino nakikita mo nag-uutos sa mga aswang na amamaspas? Hindi ko po makita ngunit nakita ko po kung paanong pinatay ng mga aswang ang buong pamilya ni tatay. Kasama po ang mga tao sa baryong yon. Ayoko na po. Natatakot na po ako. Anak, tignan mo kung sino nanakit sa akin. Tignan mo! Pumagitna ang katahimikan sa aming tatlo at napansin ko na nanginginig ang katawan ni Isko. Pinagtutulungan ka po nilang bugbugin. Ginamit po nilang panakot sa inyo ang sanggol. Naawak po ng babae. Pinagtulungan ka po nilang hampasin sa ulo. Nang naglalakihan po nilang braso. Mga hayop sila. Kahit wala akong natatandaan, para bang nasasaktan ako. Bilisan, boys ko. Mabilis lang ang bisa ng balintataw ng isang dibino. Baka maghina ka. Pinatay po ng mga aswang ang sanggol at ang babae. Nakatakas po si tatay at nakarating sa dagat. Pero may tumulong po sa kanya. Isang amamaspas na umilas sa inyo papunta sa gitna ng laot. Kaya hindi po kayo nahabol ng mga sumagwar. Sino kaya ang amamaspas na yun? Hindi ko po makita kung sino siya. Pero siya po ang nag-iwan sa inyo sa gitna ng laot. Nang bawiin ni Isko ang kanyang kamay, ay tuluyan ako ng hina nang marinig ko ang mga sinabi niya. Napatingin naman ako kay Tatang Pido. Kung gano'n, may tumulong pala sa'yo na isang aswang na amamaspas. Sino kaya siya? Naging palaisipan sa amin ang nilalang na tumulong sa akin. Dahil kung hindi dahil sa kanya, ay maaaring namatay na rin ako noon. Hindi ko namalayan na tumutulo na pala ang aking luha sa mga mata. Dahil ang mga alaalang gusto kong kalimutan ay ang masaklap na pangyayari sa buhay ko na kailangan ko palang bigyan
ng hustisya. Naramdaman ko na yumakap sa akin ng anak ko. Kaya napahagulgul ako ng iyak. Bigla kong naramdaman ang sakit na para bang nawalan ako ng pinakamahalagang tao sa buhay ko. Natitiyak kong ang babaeng may kargang sanggol ay ang asawa ko at anak. Maya-maya pa ay bumitaw sa pagkakayakap sa akin si Isko at tinanong niya si Tatang Pido. Lolo Pido, ano po nangyayari sa akin? Bakit po ako nakakakita ng ganong klaseng eksena mula sa nakaraan ni tatay? Ibig sabihin nito, Apo, ikaw ang dibinong buhay na gabay ni Andoy. Nagising ang gabay mo sa loob ng iyong katawan nang maibalik ko ang medalyo kay Andoy. Kung ganun po, si Isko ang aking gabay. Siya po ang nararamdaman ng aking medalyon nung gabing inilipat nito sa akin. Ganun na nga, Andoy. Kaya pala bigla siyang nagising ng gabing yun. Ganun na nga. Nagkakahulugang siya ang makakasama mo sa laban na ito sa mga aswang. Lolo Pido, hindi ko po kayo naiintindihan eh. Nagyayari ang paghirang sa isang dibinong gabay kapag may pinagsamang dugong albularyo at bertudes. Yun ang dahilan kung bakit nagtataglay ka ng mga naiibang kakayahan, kagaya na lamang ng pagbasa sa galaw ng mga mata ng tao. Sa oras na matutunan mo ang mga orasyon, ikaw mismo ang poprotekta sa iyong ama. Nang maipaliwanag ni Tatang Pido ang tungkol sa mga kakayahan ni Isko, naintindihan na nito kung bakit nangyayari yun sa kanya. Magkasama ninyong pababagsakin ang mga aswang. Ayoko pong mapahamak ang anak ko, Tatang Pido. Tay, kailangan niyo po ang tulong ko. At handa po akong tumulong sa inyo. Hindi, anak. Hindi ko isasakripisyo ang buhay mo alang-alang sa kaligtasan ko. Hindi ako papayag. Ngunit malaki ang maitutulong ni Isko sa iyo, Andoy. Kahit na po, ayoko mapahamak ang anak ko. Mabangis na nila lang ang mga kalaban namin dito. Ayoko nang mawalan ulit ng anak. Alam kong hindi mo pababayaan si Isko. Pero baniwala ka, malaki ang magagawa ng anak mo sa laban mong ito. Tay, magtiwala po kayo sa akin. Ituturo ko po sa inyo kung saan po kayo dating nakatira. Pero anak, Tay, magtiwala po kayo para maalala nyo rin po ang nakaraan ninyo. sapat na yung mga sinabi mo sa akin kanina, Isko. Tama na yun. Hanggang doon na lang. Hindi pa yun sapat, Andoy. Dahil natitiyak ko na kaya ka gustong patayin ng mga aswang dahil may natuklasan kang kahinaan nila na maaaring makapagpabagsak sa lahi nila. O di kaya naman, may dugo kang antingerong uklat. Pero buhay na po ni Isko nakataya rito. May tiwala ako kay Isko. Sinabi ko nga malaki ang maitutulong sa'yo ng anak mo. Mapapalaya niya ang mga aswang na amamaspas kung totoong nasa ilalim lang sila ng itim na kapangyarihan ng mga aswang na sumagwar. Ganun na nga po, Tay. Kaya payagan nyo na po akong sumama sa inyo. Tuluyan akong nakumbinsi ng maglolo. Wala akong nagawa, kundi ang isama ang anak ko. Siya nga pala, may ibibigay ako sa iyo, Andoy. Saglit na umalis sa harapan namin si Tatang Pido at pumasok ito sa loob ng kanyang silid. Pagbalik nito ay may dala itong isang mahabang kahon na gawa sa tabla. Inilapag nito sa ibabaw ng lamesa at binuksan ang takip nito. Tumambad sa aking paningin ang isang kakaibang punyal. Kinuha ito ng matanda at ipinakita sa akin ito kung paano niya hinugot mula sa kaluban ang kakaibang talim. Ito ang magiging sandata mo laban sa mga aswang, Andoy. Ang tawag dito ay itak na barong ng hulusulo. Ang barong o barong ay isang uri ng maikli, ngunit malapad at mabigat na itak o espada.
na tradisyonal na ginagamit ng mga mandirigma sa Mindanao. Kilala ito sa pagiging makapangyarihang sandata sa malapitang labanan at madalas gamitin sa kasaysayan ng mga katutubo. Ang hugis ng talim nito ay parang dahon na malapad sa gitna at unti-unting kumikipot patungo sa matulis na dulo. Mamayang gabi, magtungo kayo sa Isla Puting Bato. Malakas ang kutob kong doon naninirahan ng mga aswang na sumagwar. Ngunit, mag-iingat kayong mag-ama. Pagkatapos namin magplano at magsanay ng konti, ay naghintay kami sa pagsapit ng gabi. Si Isko naman ay tinuruan ni Tatang Pido na matutunan ang mga orasyong magbibigay sa kanya ng lakas bilang bagong dibino. Sakay ng bangka ay nagtungo kami sa isla. Ngunit hindi namin inaasahang makikita namin doon ang mag-amang sina Bernardo at Agapor. May bitbit silang timba na naglalaman ng mga isda. Samantalang ang itak ko naman na barong ay isinuksok kong mabuti sa aking bewang. Nagkatinginan kami ni Isko bago kami tuluyang nakalapit sa dalampasigan. Paano ninyo nalaman na magdadala ulit kami ng isda sa palengke? Hindi po ba't nabanggit nyo nung huli po tayong magkausap? Mabuti na lang at nakahanap ako ng paraan kung paano masasagot ang tanong na yon ni Mang Bernardo. Kinabahan ako nang biglang uminit ang suot kong medalyon. Teka, ihatid mo ba ulit kami ng anak ko? Opo, hihintayin po namin kayo sa dalampasigan. O siya, mabuti kung ganun. Para hindi na kami maghanap ng bangkang masasakyan. Medyo matatagalan lang kami ng konti. Sige ho. Nang mga sandaling yon, ay nanginginig ang katawan ko dahil sa labis na galit. Dahil natitiyak kong ang mga taong nakasakay sa bangka ko ay may kinalaman sa mga nangyari sa pamilya ko. Isa silang aswang at hindi ko lang matiyak kung anong uri sila ng nilalang. Ang aking anak naman ay napasiksik sa aking tabi at hindi nagpahalata sa nararamdaman namin ang presensya na mag-ama bilang mga kampon ng kadiliman. Maya-maya pa ay nagulat ako nang biglang nagsalita ang binatilyong si Agapor. Mukhang may kakaiba po sa inyo Kuya Andoy. Ha? Ano namang kakaiba sa akin? Napansin ko po kasing may suot kay medalyon. Nung una po kasi tayo nagkita, wala po kayong suot na kwintas. Tumitig ng masama ang binatilyong si Agapor sa aking leeg. Huli na, para itago pa ito dahil nakita ni nito ang aking agimat. Hindi na lang ako nagpalata na naiilang ako sa kanilang mga titig. Pinilit ko na lang na maging kalmado upang maisakatuparan ko ang mga plano namin ng anak kong si Isko. Ito ba? Kakabigay lang sa akin to ng Tatang Pido ko. Pamana raw to mula sa kanyang mga ninuno. Nagustuhan ko. Maganda kasing pamporma eh. Isa pa, lapitin daw to ng swerte, lalo na sa mga isda. Bakit mo nga pala naitanong, Agapor? Wala lang po. Maganda po kasi. Kung di mo na itatanong, Andoy, mahilig ang aking anak sa mga kakaibang kwintas. Kung hindi yan pamana sa'yo ng Tatang Pido mo, baka binili ko na yan para sa aking anak. Kaya nga po ang mga bagay pong mahalaga, dapat po iniingatan talaga. Kaya hindi ko ito maaaring ipagbili. Alam ko, yun naman kung papayag ka lang sana. O bueno, narito na pala tayo sa dalampasigan ng baryo ng Santa Milagrosa. Hindi ko na namalayan na nakatawid na pala kami. Maya-maya pa ay bumaba na ang mga ito sa kamuling nagsalita. Hintayin mo lang kami rito, Andoy. Mabilis lang kami. Sige ho.
Mag-iingat kayo. Muli kong napansin ang nakakakilabot na pagngiti ng binatilyong si Agapor. Nang mawala sila sa aming paningin, ay sinundan namin sila. Nagpalipat-lipat kami sa pagtago sa mga bangkang naroon. Hinugot ko na rin ang aking itak na barong at ang aking anak naman ay nakapwesto sa aking likuran. Tay, sino kaya ang hinihintay nila sa dalampasigan, no? Maghintay lang tayo dito, anak. Tay, binaba nila ang kanilang timba at itinapon ang mga isda sa tubig. Teka. Totoo ba ito nakikita ko? Anak ng putya, umahon ng mga aswang na amamaspas mula sa tubig. Sa ganyan po palang paraan nakikipag-usap ang mga aswang na amamaspas. Diyos ko, unti-unti na sila nagpapalit ng anyo. Di maaari. Ang mag-ama. Ang mga aswang na sumagwar. Si Mang Bernardo pala ang aswang na nakaharap ko nung isang gabi. Mas pinagbutihan pa namin ang pagtatago sa likod ng bangka. Maraming aswang na amamaspas ang umahon mula sa tubig, habang ang binatilyong si Agapor naman ay parang galit na inutusan ang mga alagad. Sa pamamagitan ng kumpas ng kamay nito, tuluyang umahon ang mga aswang at humanay sa harapan ng mga ito. Tay, hindi ako maaaring magkamali. Sila ang mga nakita kong nanguna sa pagpatay sa pamilya po ninyo. Mga hayop sila. Papatayin ko sila. Maya-maya pa ay narinig kong nagsalita si Mang Bernardo, kausap ang mga aswang na amamaspas. Hindi ko gusto ang naging kapalpakan ninyo noong nakaraang gabi. Kaya bumawi kayo ngayon. Salakayin ninyo ang baryo ni Andoy. Kami naman ang bahala sa kanila na naghihintay sa amin sa bangka. Dahil sa narinig ko, ay tuluyan akong lumabas mula sa pinagtataguan naming bangka. Malakas akong sumigaw habang tangan ko ang mahigpit. Malakas akong sumigaw habang tangan ko ng mahigpit ang aking itak na barong. Hindi nyo na kailangan puntahan ako sa bangka. Dahil ako na mismo lalapit sa inyo. Akala nyo ba? Hindi ko kayo nararamdaman, mga halimaw kayo? Walang iya ka. Niloko mo kami. Kilala mo na pala kami. Ang totoo ay hindi ko kayo naaalala. Ngunit nakilala kayo ng suot kong medalyong infinito hangin. Ano pang hinihintay niyo mga alagad? Atakin ang mga yan! Patayin silang dalawa! Sige, lumapit kayo! Para ito na rin na magiging katapusan ninyong lahat! Kaya siguro hindi mo kami nakilala nung una nating pagkikita dahil nawala ang alaala mo. Matagal kami naghanap sa'yo, hayop ka. Kaya naman, hindi na ako makakapayag na mabuhay ka pa! Sunod na nagsalita si Agapor. Pagkatapos, itinaas nito ang kanyang mga kamay at sinabing, atakihin kaming dalawa ni Isko. Agad akong umatake, pasalubong sa mga aswang na amamaspas. Bawat tamaan ng aking sandata ay agad na bumabagsak sa buhangin, habang ang dalawang aswang na sumagwar ay nakangising nakatayo sa likuran ng mga alagad nito. Pinanood nila kung paano ako makipaglaban sa mga aswang. Umatras din ang aking anak at nakipagtitigan siya sa mag-amang aswang na sumagwar na sina Agapor at Mang Bernardo. Bumalik na ka ang lakas at husay mo sa pakikipaglaban na. Ngayon, na nasa iyo na ang sandatang papatay sa amin ang anak ko. Hindi ako makakapayag na magtagumpay ka! Nang lumitaw ang malakas na liwanag sa aking medalyong infinito hangin, natigilan ito bigla. Hindi maaari! Paano mong napagana ang medalyon kung wala ka naalala? Hindi na mahalaga kung paano ko napagana ang aking medalyon.
Ang iwasan mo ngayon ay ang bagsik ng pag-iiganti ko. Anak ka ng teteng! Mahigpit kong hinawakan ang sandatang ibinigay sa akin ni Tatang Pido. Wala akong inaksayang oras at hinarap ko ang mag-ama. Ngunit pinoprotektahan sila ng mga aswang na amamaspas. Kaya naman, sila ang una kong hinarap. Pinugutan ko sila ng ulo at nagawa ko yun nang walang kahirap-hirap. Tuluyang nagkagulo sa dalampasigan. Hindi sa lahat ng oras ay malakas ako. Kaya tinamaan ako ng kalmot sa aking dibdib na agad din namang nagilom. Maya-maya pa ay itinaas ng binatilyong sumagwara ang kanyang kamay. Itinuro niya ang kanyang daliri sa aming dalawa ni Isko. Kitang-kita ko na may kakayahan itong utusan ang aswang na amamaspas. Kaya napagtanto ko na ito ang totoong pinuno ng mga aswang na amamaspas. Sa pagkakataong yun, pumunta ang aking anak sa unahan ko. Saktong aatake ang mga aswang na amamaspas sa kinatatayuan ko. Itinaas din ng aking anak ang kanyang kamay. Lumitaw ang malakas na liwanag sa kanyang palad at umusal ito ng orasyon. Maya-maya pa ay nagsalita ng malakas si Isko. Sa ngalan ng Panginoon nating lahat, dinggin niyo po ang aking pagsusumamo. Naalisin ang masamang kapangyarihang bumabalot sa katawan ng mga nilalang na ito. Anong ginagawa mong bata ka? Sino ka ba talaga? Hindi mo ba ako kilala? Ako ang bagong hirang na dibinong buhay na gabay ng medalyong infinito hangin na siyang totoong may kakayahang mag-utos sa mga aswang na amamaspas. Ginamit niyo sila para gumawa ng kasamaan. Ayon sa kwento ng aking lolo, may kakayahan din akong utusan sila para paslangin kayo. Hindi mo sila basta mapasunod! Hindi mo kayo labanan ng kapangyarihan ng anak ko! Ganon na. Manood ka sa gagawin ko. Hoy kayo! Mga aswang na amamaspas! Hindi kami ang totoong kalaban ninyo rito, kundi ang mag-amang aswang na yan na nasa likuran nyo. Ginagamit lang nila kayo para magasik ng lagim sa baryong ito. Sabay-sabay na lumingon sa gawi ng mag-ama ang mga aswang na amamaspas. Indikasyong gumagana ang kapangyarihan ng aking anak bilang dibinong buhay na gabay ng medalyon. Kung totoong biktima lang kayo ng masamang gawain ng aswang na sumagwar, patunayan nyo. Gumawa kayo ng kabutihan sa pamamagitan ng pagpuksa sa mga agaya nilang kampo ng kadiliman. Tuluyang sinunod ng mga aswang na amamaspas ang utos ng aking anak na si Isko. Maging ako ay nagulat sa kakayahan nito bilang isang dibino. Hindi! Hindi maaari! Tinalo mo ang kapangyarihan ng aking anak! Humanda kang bagong dibino ka! Pagugutay-gutayin ko ang katawan mo! Papatayin kita! Nang aatake ng aswang na sumagwar si Mang Bernardo ang aking anak, humarang ang isang aswang na amamaspas at ito mismo ang nakipagpambuno kay Mang Bernardo. Si Agapor naman ay inatake niya si Isko. Kaya ako naman ang humarap sa kanya. Nakipagpalitan ako ng atake sa kanya at hindi ko rin maitatanggi na malakas at mabilis ang batang sumagwar. Ilang beses niya akong naibalibag sa buhangin, ngunit agad din akong nakakabangon. Maya-maya pa ay biglang bumagsak sa buhanginan si Mang Bernardo. Mabilis ko siyang nilapitan at lumukso ako ng mataas. Pagbagsak ko, itinara ko ang aking itak sa dibdib nito. Napaatungal ito ng malakas dahil sa labis na sakit. Mamatay ka ng hayop ka! Katapusan mo na! Mas lalo kong ibinaon ang itak sa katawan ni Mang Bernardo hanggang sa masunog ang katawan nito at maging abo. Nakita ito ni Agapor at nang lalapit siya sa akin, pinagtulungan ito ng mga aswang na amamaspas. Pagkalipas ng ilang saglit, umahon mula sa tubig ang iba pang mga aswang na amamaspas.
Hindi para atakihin kami, kundi para pagtulungan ang katawan ni Agapor. Nagkaluray-luray ang katawan nito, sabay hagis sa tubig. Nasunog ang katawan ng aswang na sumagwar na si Agapor. Hanggang sa tuluyan nitong naglaho. Nang humupa ang kaguluhan, pumwesto ang mga aswang na amamaspas sa harap ng aking anak na si Isko. Yumuko sila na para bang isang maaamong nilalang. Napatunayan ko na hindi lahat ng mga aswang ay masama dahil kadalasan biktima lang sila ng karunungang itim ng mga aswang na sumagwar. Marami pong salamat sa tulong ninyo. Salamat dahil hindi niyo po hinayaan na lamunin po kayo ng kasamaan. Humawi ang mga aswang na amamaspas at lumapit sa amin ang isang nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Isko nang makilala niya ang amamaspas na lumapit sa kanya. Tay, siya po ang aswang na amamaspas na tumulong po sa inyo. Ano? Tinulungan niya po tayo, Tay. Nakilala ko rin ito. Siya ang nilalang na hindi umatake sa akin nung gabi na nakaharap ko sila. Lumapit ako sa aswang na amamaspas. Naluluha akong nakipag-usap sa kanya. Kaibigan, marami pong salamat sa pagkakaligtas niyo po sa buhay ko. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Nagulat ako nang bigla siyang nagpalit ng anyo bilang tao. Halos kasing edad siya ni Mang Bernardo. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Henry, aking kaibigan. Ikinalulungkot kong malaman na nabura ang iyong alaala dahil sa trahedyang yun. Subalit, ginawa ko lang kung ano ang tama. Minsan mo na rin nailigtas ang buhay namin lahat. Kung gano'n, mabuti akong tao. Kung iniligtas ko po kayo. Oo, isang mabuting antingero at manunugis na mga aswang. Isa kang antingerong uklat na may mabuting hangarin. Hindi mo kami tinignan noon na isang aswang, kundi tinignan mo kami bilang tao. Nakakahiya na naging instrumento kami ng mga aswang na sumagwar para sirain ang buhay mo. Patawarin mo kami, aking kaibigan. Alam ko na sinikap mo pa ring labanan ang kapangyarihan ng aswang na sumagwar dahil iniligtas mo ako. Maaari ko bang malaman kung ano ang totoo kong pangalan, aking kaibigan? Ang totoo mong pangalan ay Ramon. Patawarin mo, kaibigan, dahil nasaktan kita. Ngunit nangyari yun dahil nasa ilalim kami ng itim na kapangyarihan ni Bernardo. Nauunawaan ko, kaibigang Henry. Maraming salamat sa inyo dahil napalaya niyo kami sa aming matagal ng pagkaalipin. Walang anuman, kaibigan. Pangako namin, wala na kaming sasaktan tao. Dahil inubos na ninyo ang mga aswang na sumagwar. Babalik na rin kami sa aming tirahan at makakapiling na namin ang aming mga napahiwalay na pamilya. Ngunit meron akong isang kahilingan, aking kaibigan. Ano yung kaibigan? Sabihan mo mga mangingisda na huwag gumamit ng dinamita sa dagat. Huwag rin nilang hahayaang sirain ang aming tirahan upang hindi kami mapilitang manirahan malapit sa mga tao. Makakaasa ka, aking kaibigan. Hanggang sa muli, Ramon. Ngunit bago namin tuluyang iwan, sasamahan ka namin pabalik sa dati mong tahanan. Mauna na kami sa inyo. Sumunod na lang kayo sa amin. Agad silang bumalik sa dagat. Lahat sila ay tumapik sa aming balikat ng aking anak na si Isko. Kami naman ay sumakay sa bangka at inihatid pa nila kami sa pamamagitan ng pagsabay sa aming bangka
sinamahan din nila kami papunta sa dati kong tirahan. Tumambad sa aking paningin ang mga kubo na ginagapangan na ng mga ligaw na damo. Tumulo ang mga luha ko sa aking mga mata. Bumalik ang aking alaala. Napaluhod ako sa lupa at maging ang mga aswang na amamaspas ay nagbalik din sa totoo nilang anyo bilang tao. Naalala ko na rin sila. Sila ang mga taong tinulungan kong makahanap ng tirahan malapit sa aming baryo. Isa-isa silang lumapit sa akin at nagpaalam ng tuluyan. Ngayong nabigyan ko na ng ustisya ang nangyari sa inyo, Malena. Matatahimik na ako. Matatahimik na rin kayo ng anak natin sa kabilang buhay. Kasama ang mga magulang ko. Patawarin niyo ako. Kung ngayon ko lang kayong naalala. Naramdaman ko ang kamay ng aking anak na nakapatong sa aking balikat. Niyakap niya ako ng maigpit habang umiiyak. Tay, hindi po naman kayo nawalan ng pamilya eh. Narito pa po kami ni Nanay Sara. Oo, anak. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din po, Tay. Lalo na po sa dakilang lumika. Sapagkat hindi niya po tayo pinabayaan. Pagkatapos ko magpaalam ng maayos sa aking dating pamilya, bumalik kami ng anak ko sa baryo namin sa Santa Milagrosa. Pagdating namin sa bahay, ay masaya kong ibinalita kay Tatang Pido ang tagumpay namin ni Isko. Kasama niya si Sara na umiiyak na yumakap sa akin. Kaya ako'y pinasama sa iyo ang apo ko si Isko dahil malaki talaga ang may tutulong niya sa laban mo sa mga aswang na sumagwara. Nagulat nga din po ako, Lolo. Sinunod ko lang naman po ang turo niyo sa akin. Bigla pong nawala ang itim na kapangyarihang bumabalot sa mga aswang na amamaspas. Dahil alam kong hindi tunay na masama ang mga aswang na amamaspas. Pumapatay lang sila kapag alam nilang malalagay sila sa panganib. Ito na po ang bago kong buhay, Tatang Pido. Sa piling ninyong tatlo at nang isisilang ko pang anak. Maraming salamat po, Tatang Pido. Sa kasalukuyan po, ay masaya kaming magkakasama ng aking anak na si Isko. Meron na rin siyang sariling pamilya. 5 na rin po ang aking anak kay Sara. Si Tatang Pido naman ay matagal na pong pumanaw. Subalit naiwan kay Isko ang lahat ng kanyang mga agimat at karunungang orasyon. Nagbantay rin kami sa mga mangingisda na gumagamit ng dinamita upang tuluyang matahimik ang pamumuhay ng mga aswang na amamaspas. Inilihim namin sa lahat na merong ganong uri ng nilalang sa isla. Paminsan-minsan ay bumibisita kami sa kanilang tirahan at masasabi kong isa talaga silang mabubuting mga aswang. Bago ko nga po pala tapusin ang aking istorya, ay gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo, Sir Blair, dahil sa walang sawa po ninyong pag-a-upload ng magagandang istorya mula sa inyong tagapakinig at mga solidong taga-suporta. Lubos na nagpapasalamat, Andoy. Muli na namang napatunayan sa kwentong ito na kailanman ay hindi mananaig ang kasamaan laban sa puwersa ng kabutihan. Hindi ang agimat, mutya, medalyon o kung ano paman na pinaniniwalaan nating makapangyarihan ang tatalo sa mga kampon ng kadiliman, kundi ang matibay nating pananampalataya sa Diyos na siyang lumikha ng lahat. Sa kwentong inyong napakinggan ay pinatunayan na hindi lahat ng mga aswang ay masasama. Meron pa ring pumapanig sa kabutihan na sa kabila ng kanilang pagkatao. Huwag natin silang husgahan sapagkat katulad natin ay tao rin sila na may karapatang mabuhay sa mundong ito. Sana
ay magbigay ng aral ito sa inyo. Panatilihin po natin ang kabutihan sa ating puso dahil ang busilak na kalooban ay mabisang gabay tungo sa kaligtasan at katahimikan. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Hanggang sa muli.